Ako ka gaming. Ate, pakipagyan nyo na po yan para hindi po tayo ano. Bawal po kayo dito. Ito po ano to. Clearing operation po ito ng DPS sa pag-aakyat mo ng Carriedo LRT Station. Ginawa na kasing bahay itong lugar na to. May mga nakasampay, may nagluluto, may mga batang dumudumi sa imbornal. Kaya po ito ay nilinis ng Department of Public Service ng Manila City Hall. Ginawa na rin pong tulugan to ng mga kababayan nating walang bahay. Yan ang malungkot dito, yung mga nakatira sa bangketa, mga street dweller. At nababoy na itong lugar, kaya ito ay nirereklamo ng mga commuters, yung mga dumadaan dito sa Carriedo. Ginawa pa pong tulugan, yun ang reklamo ng mga kababayan natin. Kaya ngayon ay tinanggal na sila rito sa... Ayan, ito yung packet kayo ng Carriedo LRT Station. Kaya po ay ito yung nireklamo ng mga maraming reklamo rito, yung mga kababayan nating dumadaan dito. Itong sa lugar ng Carriedo at LRT Station sa pagbaba. Gilid to ng Fair Center na hindi na po abandonadong lugar to. Kaya, nung isang araw kasi may nag-aaway pa rito, suntukan at magkapatid daw. Ayan. Inakot na, ayan. Ding! Ang nakakasakop po rito ay si Barangay Chairman Irvin Tubilla ng Barangay 306. Siya ang Barangay Chairman dito sa lugar. Dapat laman to ng Piate University. Yan. Inakot na ng DPS. Naging dugyot ito, meron pang nagluluto, naglalaba. Tapos may yung mga anak nila na bata dito dumudumi sa gilid. Kaya yung mga dumadaan dito sa gilid ng Isitan Department Store ay isa sa mga nirereklamo nila.
Yan po ang dahilan niya, kaya muling nilinis itong lugar. Matagal nang nilinis to. Pabalik-balik na lang iba ay ang sabi ay dito lang daw sila nakatira, pero nang kanilang malaman ng mga pulis ay hindi pala dito nakatira. Dito lang sila natutulog sa ilalim ng Carriedo LRT Station. Ginawa pang sampayan tong pader. Yan. Tatanungin natin si Romel ng DPS. Ano reklamo sa inyo rito, Romel, ng DPS? LRT, sir. Anong madalas na reklamo sa inyo? Madumi, kalat, ginagawang CR. Damay na lahat, pati mga nagtitinda. Dapat sila naglilinis, control na linis. Nagluluto pa rito. Oh, yun, ang problema. May natutulog. May natutulog, ginagawa ng CR. Kamukha niya, puro... Kaya mabaho itong lugar. Problema. Diba? Problema natin, maraming taong dumadaan, syempre Oo. may nakakakita. Dapat respeto sa mga taong dumadaan. Nakikinabang ka naman, kaya lang linisin mo. Ang dumi, no? Kita mo yung tinanggal kanina, Dugyot. sir. Oo. Ang dami. Okay, thank you. Maraming beses na po nireklamo itong lugar kasi kung sasakay kayo ng LRT, ang daan po niyan ay dito. Ayan o, sasakay kayo ng LRT. Ang inireklamo ng mga, hindi naman taga rito yung mga sumasakay ng LRT, araw-araw silang dumadaan dito, sasakay ng LRT. At inireklamo nila, marami din nagme-message sa atin, Kuya Boy, bakit ganyan? Ang baho, dugyot, papanghe itong lugar. Kaya yun ay muling inaksyonan ng DPS ng Manila City Hall yung mga reklamo ng mga kababayan natin na naging dugyot na itong naturang lugar. Sa yun, binanggit kanina ni Romel ng DPS. Kita nyo, yan oh. Kanina nakita nyo yung video natin, may mga nakasampay, nagluluto. Yan. Ang problema nito, sabi nila, wala silang tirahan. Marami kasi mga street dweller dito. Ang banggit naman ng mga pulis, hindi pala dito nakatira. Hindi taga barangay. Kaya kailangan bantayan ni Chairman ni Chairman Ervin Tobilla, ang barangay chairman na nakakasakop dito sa lugar. Excuse lang po. Ayun. Okay. Yan na po, nadaanan natin itong clearing operation ng DPS sa ilalim ng Carriedo LRT Station na talagang
tinagtad ng reklamo ng mga kababayan natin na sumasakay at yung mga naglalakad dito sa vicinity ng Carriedo, Rizal Avenue at Carlos Palanca. Yan. Kaya nakita niyo malinis na, oh. Salamat po, ah. Mag-ingat po tayong lahat.